mas pinatindi, mas pinalakas at mas pinaaksyon. Tuloy-tuloy lang ang ating paghahatid ng kwento ng mga atletang Pilipino. Ito ang DZRH TV Matchpoint Season 6. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon. DZRH TV Matchpoint. Ngayong araw, makakakasama at makakwentuhan natin walang iba kundi ang 2024 Olympics bronze medalist, ang Filipino boxer na si Ira Villegas. Hi Ira! Welcome to Matchpoint. Batiin mo naman ang ating viewers. Lahat. Good morning din po, ma'am. Hi Ira! Happy Women's Month sa'yo, Ira! Happy Women's Month po. Kumusta ka? Anong pinagkakabalahan mo ngayon? For now po, ayun po, mga engagement po, unlike this po, interview. Siyempre po, may training pa rin po, hindi pa rin po mawawala yung training. Pero napagsasabay mo, Medyo mahirap pero kakayanin. very busy ka. Thank you so much at napaunlakan mo kami dito sa Matchpoint. Kung ano man po. After Paris, ba kailan ka nag-start mag-training? January po. January. Nung balik Sapa na ka po na talaga agad? namin po. Pero mga second week na po ako nakabalik kasi second week or third week, mga ganun po kasi po na busy din po. Tapos marami din pong inaayos na mga papers po, mga personal po. Ayun. Okay, so very busy nga talaga. Pero syempre, bago natin pag-usapan yung Paris Olympics, isa ka na sa pinakamatagumpay na Filipina boxer ngayon. Kaya naman, balikan natin kung ano ba, paano ba nagsimula ang isang Ira Villegas. Okay, Ira, pwede mo bang ikwento sa amin kung paano ka unang nagka-interest sa boxing? So, ayun nga po. First po talaga, 9 years old pa po kasi ako natuturuan na ako ng brother ko. Since sa family po talaga is, well, lahat po talaga naging boxer. Except lang po dun sa bunso. Pero ako po yung pinaka-last. So, nagka-interest po ako nung nakikita ko po yung kapatid ko na kumikita po siya sa boxing din. Nakakatulong na po sa mga magulang ko. And then, naging scholar din po siya dahil din po sa boxing. So, dun po talaga nag-start lahat. And then, gusto ko po masubukan yung boxing. Yun nga po, para po matulungan yung family ko dahil nga din po sa kahirapan namin. So, yun na rin po yung naging way ko para po makatulong sa family ko, then para na rin po sa sarili ko. At a very young age pala. At saka, sa pamilya nyo talaga, mga boksingero talaga kayo. Yes po, simula po sa panganay. Pang-anim po kami, pang-apat po ako. Yung 5 po nag-boxer, tas ako po yung pinakalas. So, yung lalaki pong sumunod sa akin, nauna po siya bago po talaga ako. Ah, Nung 9 years old pa ako, hindi pa po serious yung parang tinuturuan lang ako ng brother ko sa bahay. Since boxer po sila lahat, tapos naging ano na po namin yun, parang siyempre po pagkabataan nag-aaway-away po kami sa bahay, mga kapatid po. Tapos so yung nangyayari po, ginagawa ng ano ng magulang ko, parang nilalaro. Kasi siyempre, pag mga bata po, siyempre kabataan nag-aaway-away po tayo, mga um, ganun. Yung ginagawa po ng parents ko or ng brother ko, "O, kuha ka ng gloves doon, tapos gloves, sige, box kayo dyan, ganyan, isang one wow. round lang." So naging ganun po, nakasayan, tapos parang na-enjoy na rin po. From awayan to sports na talaga, no? Pero hindi ka ba Parang na-pressure? nag Wala bang pressure na, ay, galing ako sa pamilya ng mga boksingero, dapat, mag-boxing din ako? O talagang personal choice mo na dahil nga yun sa kahirapan, at dahil gusto mo na rin talaga yung sports, ganun ba? Wala pong pressure kasi unang-una po, ayaw po muna ng mama ko. Yung siyempre po yung magulang po. Pero yung papa ko supportive po pagdating po sa ganyan, lalo na yung mga kapatid ko. So naging choice ko na po siya since nakikita ko po yung kapatid ko na nakakatulong po sa family ko. And then, ako po kasi yung taong parang ayoko na sa isang lugar. So parang nakikita ko po yung kapatid ko na parang nagta-travel po, naglalaro po siya ng National Open, palarong pambansa. Parang, wow, gusto ko makalabas sa lugar namin. Hindi lang ako nag-stay sa isang place. Parang sa isang comfort zone. Parang gusto ko ma-expose po yung ma-expose ako din makapunta sa ibang lugar. Nakakatawa kasi parang bata ka pa lang, clear na sa isip mo na ito yung gusto mo. Malinaw na kung ano yung pangarap mo at saka yung gusto mong tahakin. Oo nga po kasi yun nga po. Siyempre po lumaki po ako sa as in sa walang-wala po din na-try ko po. Kahit hindi po gusto lang magulang ko na gawin ko. Siyempre po bilang siguro po sa akin po
bilang bata po nung time na yun po, parang nakikita ko na yung paghihirap ng magulang ko. Kahit ayaw nila na gawin ko 'to, so may time na secretly na ginagawa ko, pumupunta ako ng park, gumagawa ako ng paraan, nagpa-parking ako, nagka-car wash ako. Tapos na-try ko din po mga lakal na hindi din po alam ng magulang ko. Tapos nung money po na yun, ayun po, nung iba pong pera na kinikita ko is parang binabayad ko na rin po sa school, binibili ko na rin po ng mga gamit ko sa school, and then binibigay din po sa magulang ko. Grabe, no? Sobrang diskarte, sipag, tiyaga. Iba talaga yung nagagawa kapag alam mo kung anong gusto mo talaga, di ba? Yung determinasyon, nandun talaga palagi. At gagawa ka ng paraan para makuha mo yun. Yes po. Very Tapos yung inspiring. po na nare-realize ko habang bata ka pa, na paano nakukuha yung pera? Paano na-earn yung money? So, nung nakita ko yung mga magulang ko na gano'n, nagtatrabaho nga po kasi si papa ko dati ano po ng isda, tapos ano po kami, nagkaroon po kami ng rolling store din po, tapos nagbabalot po, ganun po. Tapos si mama ko nagtitinda din po ng mani. So, nung bata po din po kasi ako, parang sinasama din po ako nila. So, thankful po ako sa mga magulang ko na na-expose po ako sa ganyan na habang bata pa po is parang nakita ko kung paano po in-earn yung money, yung paano nakukuha lahat po, the way po na paghihirapan po muna. Tama, nakakatuwa naman na talagang hinubog ka ng parents mo to that. Pero Ira, bata pa lang, marami ka nang nagawa, marami ka nang sakripisyo. Pero sa tingin mo, ano ba para sa iyo yung pinakamalaking sakripisyo na ginawa mo para maabot itong ganitong klaseng tagumpay, Olympics, hindi yun biro, at may medal ka pa? Siyempre po, unang-una po, yung mahiwalay po, bata pa po, mahiwalay ka pa po sa magulang mo. Ayun po, 16 years old po, 2012 nakapasok po ako sa national team. Hindi po ako masyadong nahiwalay sa parents ko, pero nung time na po yun, siyempre po, minsan, gusto mong umuwi. Pero iniisip mo, kung uuwi ka, anong gagawin mo doon? Paano mo tutulungan yung parents mo? So yung time na yun, parang nagstay ako na parang, okay, nandito ako, libre na yung pag-aaral ko, may allowance ako, nakapagbigay pa ako sa magulang ko. So pinilit ko at nagsumikap ako na parang ginagawa ko to, hindi lang para sa akin, para din sa magulang ko. At saka yung pagka-miss mo naman sa kanila, lilipas din yan, ngayon lang yan, makakasama mo rin sila kapag nakuha mo na yung tagumpay, gaya ngayon, di ba? Ito, nabanggit mo na pagiging national athlete, Ira, maaga pa lang nag-start ka ng maging bahagi ng nationals. Ngayon, sa tingin mo, ano ba yung pinakamahirap na bahagi ng pagiging isang national athlete? Siyempre po yung ano, like now po, lalo po pag nakilala ka na po, yung privacy po talaga sobrang hirap po. Tapos yun po, sobrang ano po yung pressure po ng, well, yung mga tao yung expectation sa'yo. Pero like me po, hindi ko po iniisip yung mga ganun po. Kasi for me po, ako pa rin po yung nandun eh. Ako yung magtatrabaho. Tama naman. Pero ito, sa tingin mo, sa years of training mo, ano yung pinakahumubog sa'yo? Ano yung parang nagpatibay sa'yo bilang isang boksingera? Siguro po yung like yung mga nararanasan ko po yung mga halos lahat po ng ano, ng talo po, yung ganun po. Parang may mga time na parang well, nagda-doubt ako sa sarili ko, then nako-compare ko sa totoo lang po, nako-compare ko yung sarili ko sa ibang atleta. Like po yung matagal na ako sa team, tapos may bago lang dumating. Bakit sila nakapag-abroad agad, ganun po. Tapos nagme-medal agad, nakakukuha sila ng silver, gold, yung mga ganun po. Nako-compare ko yung sarili ko. Then that time pa, may mga time na parang para sa akin ba to, yung mga ganong question ba. Tapos may mga time din po na parang kaya ko pa ba, lalo na po nung nagka-injury ako, sobrang parang sobrang nakakadismaya sa sarili ko na parang bakit nangyayari to yung mga ganun po. Pero well, thanks God po na parang nare-realize ko siguro po, sabi ko sa sarili ko, nangyayari siguro to kasi china-challenge ako ni God kung kaya ko ba talaga to? Kung gustong gusto ko ba talaga to? Yung ganun po yung feeling na china-challenge ka ni God na ipagpapatuloy mo ba to? Ganun. Kung yung rewards na ibibigay niya is karapat dapat ka po. Yung ganung feeling po. Pero hanggang ngayon ba, nararamdaman mo pa rin yung ganyang nakukompare mo yung sarili mo sa iba? At sa tingin mo, paano mo yun na-overcome? Ano yung mga words of wisdom, ano yung motivation na mga sinasabi mo sa isip mo? Well, yung ngayon po, hindi naman po. Kasi po,
well, sa kinalalagyan ko po, hindi naman po masyado. Pero yun, nagiging thankful na lang po ako kung anong meron po ako. May time po na parang, well, normal po as a person, parang may time po talaga na parang hindi tayo kontento kung anong meron tayo. Pero yung ginagawa ko po is, I go outside, tapos tinitignan ko yung mga tao, parang, tapos kung saan, bumabalik po ako kung saan po ako nanggaling. Kino-compare ko yung sarili ko dun sa mga nangyayari sa paligid ko na sobrang thankful and grateful po ako sa anong meron po ako. Kasi may mga tao pong gusto nila kung nasaan po ako. So parang sabi ko, sobrang blessed pa pala po ako kung anong meron ako. Sobrang ganda niyan kasi hindi mo nakakalimutan na lumingon dun sa pinanggalingan mo para mas ma-appreciate mo kung anong meron ka ngayon. O yung kino-compare ko po yung dating ako sa ngayon, sobrang layo na po. Kaya sinasabi ko sa sarili ko, sobrang proud ako kung nasaan po ako ngayon, tsaka sobrang blessed. Siyempre naman, sobrang proud din kami and congratulations sa'yo, Ira. Speaking of that, Paris Olympics, let's talk about Paris Olympics. Kumusta yung naging journey mo? Pwede mo ba kaming kwentuhan from the qualifiers to your bronze medal? So, ayun nga po, from the qualifiers po, sobrang dami pong pinagdaanan kasi nung time po, gustong gusto ko po talaga ma-qualify kasi nung Asian Games po is qualifying na rin po namin noon. Unang laro po, as in natalo po ako kasi nga po, well, about the injury. Pero hindi ko naman po inano yung injury kasi ako pa rin yung naglalaro doon. Pero hindi ko po mailabas yung performance na maayos sa ring. So, nung time na po yun, puro injury. So, ano nangyari po? Rehab po kami, tapos SNC po. Then, nung nakuha ko na po yung qualifying, na-qualified na po ako. Iba po yung feeling po talaga kasi yung time na may mga challenges pa rin po kasi that time po ng qualifying, bumalik po yung injury ko sa braso. So may ginawa po ako parang yun po, medyo mali na ginawa. So balik na naman po ulit ako sa rehab, yung nangyari po ganun. Tas hindi po ako masyadong nakapag-spar. So yung ginawa po naman, well, smart po parang, okay, rehab muna tayo, palakasin natin to. Para pagdating po doon sa Olympic is kahit may nararamdaman ako, kaya ko maglaro. Then ayun po, nung sa Olympic na po, focus lang po kasi ako pagdating nung Olympic na po eh. So parang wala na akong masyadong iniisip. And that time po, well, thanks God po na parang ginabayan po ako ni God all the way. Tapos sa mga tao pong naniwala sa akin, sobrang grateful po ako sa kanila. Grabe no, talagang na-ready mo na talaga yung sarili mo. Pero hindi naging madali. Kasi bago ka pala makatapak sa Olympics, meron kang injury. Yes po. Pero buti Sobra po. hindi siya Meron po akong, nakaapekto. yes po, meron po akong ni sa knee po, tapos dito po sa braso. So, hirap po talaga gumalaw, lalo na mag-in out. Pero that time po nung sa Olympic, hindi ko na siya masyadong iniisip. Sabi ko, siguro after ng game, bahala na to, basta matapos ko yung laro. Pero well, thank God, wala po talaga akong naramdaman. Then focus lang po ako kung ano yung goal po namin, tas dun sa match po. Ayun. That's so nice. Pero ito, naalala ko lang, kasi meron tayong tinatawag na adrenaline, di ba? During nung mga tournament and all, naramdaman mo ba, di ba, sabi mo, hindi mo naramdaman yung pain and all during the match, during the mga laban mo, after ng Olympics, dun mo ba naramdaman yung pagod, yung sakit, ganon? Sobra po, parang gusto ko ng mga parang araw-araw na massage yung ganun po kasi after that game, ang sasakit ng katawan ko. Pero nung pinakaunang laro po talaga with Morocco po, yung kalaban ko po, sobrang sakit ng batok ko na hindi ako nakatulog after that game kasi yung mga suntok niya umabot po dito. Tapos meron pong bumagsak ako kasi yung suntok niya dito na. So bumagsak po talaga ako yung tama po na dito. So sobrang sakit that time. Then, So, rest dito before po ulit nung pangalawang game with Algeria. So, that time po, sobrang wala pa akong tulog, hirap po. Tas afternoon na po ako nakapag-training ata nun. Pero well, prepare lang po. Parang sa mental toughness po, yung prepare ko lang yung katawan ko, yung utak ko, well, and spiritual. Ganun lang po talaga yung ginagawa ko. Then focus lang. Parang, hayaan na muna yan, wala pa tayong medal. So, hayaan mo yung mga sakit na yan, yung mga ganun yung iniisip ko. tama no, di lang Tapos massage, physical eh. ganun po. After nun, parang massage, balik ulit sa PT, ganun, na parang mag-subside lang po yung mga nararamdaman ko. Grabe na, hindi talaga biro ang pinagdaanan ninyo during the Olympics and every tournament for sure. Pero ito, ano sa tingin, ano namang naramdaman mo na makasabay sa mga world-class athletes sa Olympics?
Sobrang happy po, mixed emotion po, nakakatuwa po tapos siyempre po nakaka-proud po na yung pangarap mo is nandun ka na po. Parang dati po pinapangarap mo pa lang na parang kaya ko ba mag-Olympic? Mapupunta kaya ako sa Olympic or yun, yung maka-qualify yung ganun po. Tapos nung time po na nandun ka na, yung hindi ka po makapaniwala na you live your dream po. Nandyan ka na eh, yung ganun po. And what was the mindset ba nung nandun ka na mismo dun sa pangarap mo? Well, that time po, focus lang po talaga ako eh. Iniisip ko lang po talaga yung game. Wala po akong masyadong iniisip. Tapos yung pressure po wala po dahil nga din po baguhan po ako sa laro. Pero yun nga po, yung gano'n na baguhan ka lang, may mga time na dahil baguhan ka lang nung parang may nag-a-underestimate. Well, yung mga gano'n po kasi parang ginagawa ko motivation na okay, yung parang baguhan ka lang, yung parang yung feeling na ipapa-feel lang nila yung feeling na nakapag-Olympic ka pero well, parang ginawa ko siyang boost na makapag-uwi ng medal. Yun nga lang po hindi ko pa medyo mailap pa yung gold pero hopefully soon. Malaking bagay na ang bronze, 'di ba? Lalo na sinasabi nga sa'yo, baguhan ka lang. Hindi mo hinayaan na pumasok yun sa isip mo, hindi mo na rin pinatulan, hinayaan mo na rin yung achievement mo ang magsalita para sa'yo, 'di ba? Yes po, kasi po for me naman po, hindi po natin makikita yung ano, tadhana ng isang tao or athlete the way na baguhan lang siya, kung ano yung record niya or everything. Kasi po lahat naman po pinagtatrabahuan po. Yun po parang nandun po yung hard work mo sa training, kung gaano ka po kapursigido. Hindi po kasi nakikita yun ng ibang tao. Usually yung nakikita lang po yung parang yung achievement po. Pero hindi po, for me po kasi hindi po yung magde-define po sa isang tao kung ano po yung achievement mo, kung ano po yung meron ka para makuha mo din po yung parang mas mataas sa pinapangarap mo. Wow, ang ganda nun. Pero ito syempre, dito sa tagumpay mo na 'to, sobrang dami mong sinakripisyo, ayan gaya yung mga kinuwento mo, sobrang dami mong pinagdaanan. Pero after ng Olympics, paano mo naman ni-reward yung sarili mo, Ira? Siyempre yung reward po sa sarili ko, yung makasama po yung magulang ko. Kasi parang 4 years or halos 5 years na hindi ko po sila nakasama ng Christmas and New Year kasi nga po, training tapos Training. parang eto may laro na naman, ta's nagkakaroon kami ng laro. So, hindi ako makauwi and then yung mga birthdays po nila hindi ko po wala po ako dun sa mga time na yun. So, nung Christmas and New Year, yun, Bumawi ka nakasama ko din talaga. sila. Pero hindi ba sila nakasama sa Paris? Di sila nakanood? Hindi po kasi wala po silang passport. Pero ano yung naging reaksyon nila nung nakapag-bronze medal ka? Nung qualifying nga lang po eh, sobrang proud na po sila na yun nga po makakapasok po ako sa Olympic. Lalo na po yung nag-medal ako, syempre po sobrang yun, proud po sa akin yung family ko, lalo na po yung mama at papa ko. Lalo na rin po yung brother ko kasi siya din po talaga yung nagturo sa akin nung boxing po ever since po. Pero Siya din po yung naging coach sa Leyte bago po ako napunta ng national team. okay. Ito, Ira, syempre, ang Olympics, every athlete's dream kasi yan, di ba? Pero paano ba nito binago yung buhay mo bilang Ira Villegas? Po ayun nga po, unang-una po, ayun, dati po kasi as in wala po kami then wala po kaming sariling bahay. So, nakatira lang po talaga kami sa squatters. So, ngayon po, sobrang blessed po kasi po, ayun, may sarili na po kaming bahay. Hindi naman po para sa akin. Sa akin po ni-reward, pero yung bahay po na yun is binibigay ko po mismo sa magulang ko, sa mama at papa ko, na, ayun po, lahat po ng sacrifices na ginawa po nila, tapos nagawa ko din po bilang anak nila. Ayun po. Nandiyan na po, nakikita na po nila. And then, natutulungan ko na rin po yung mga kapatid ko, tapos nabibigay ko na rin po yung gusto ng magulang ko, like po si papa po, gusto po niya ng sasakyan, well, binigyan ko po siya ng Wow. sasakyan niya, tapos si mama ko, iba naman po yung sa kanya. Kumbaga, nakabawi ka na sa magulang mo. Yun talaga yung una mong ginawa. Pero actually, hindi pa naman as in nakakabawi. Well, sabi ko nga po sa mga dating interview ko, wish ko lang po talaga na bigyan pa po ng mahabang buhay pa po yung magulang ko. Kasi hindi ko po sila nakakasama. Sabi ko nga yung iba po yung mga kapatid ko, sabi na, swerte po ako sa kinalalagyan ko na. Kasi parang akala nila stable ako. Sabi ko nga sa kanila. Well, kung sa akin din po, parang swerte din po nila. Kasi nakasama po nila lumaki yung
magulang ko, eh. Ako po kasi 16 years old nahiwalay sa magulang ko ta's hanggang ngayon po hindi po ako lumaki na kasama yung mama at papa ko. So, parang nakakaano po yung gano'n. Pero well, thankful pa rin po ako na gano'n po yung nangyari kasi kung nandun din po ako, hindi ko rin po sila matutulungan. Ganong klaseng sakripisyo yung ginawa mo. Kumbaga, isinakripisyo mo yung oras kasama yung pamilya, yung magulang mo para maibigay din siyempre sa kanila yung nararapat din sa kanila, di ba? Para matulungan din sila. Very inspiring yun, Ira. And ngayon naman, let's talk about LA 2028 Olympics. Any plans? Meron ka na bang paghahanda or nasa isip mo na ba siya? For now po, well, good news po sa lahat po ng ano po, boxer po sa boxing community po nga na hindi natanggal yung ano, boxing sa LA. Pero for now po kasi, I'm the person po na parang, okay, stay muna tayo sa present. Dadating po tayo dyan eh, step by step po. So, hindi ko po muna siya masyadong iniisip kasi sobrang layo niya pa po. Sobrang layo. Madami pong pwedeng mangyari. Sabi ko mga po lagi sa interview na parang sa ring nga po, panalo ka na. In just 10 seconds, pwede ka pang matalo. So para stay ka muna sa present, then focus muna sa mga susunod na laro. Well, yung pinaghahandaan po namin ngayon is yung SEA Games po. Yun po yung pinaka major po talaga. Pero, ayun po, training po muna. Then, actually po ako din po, parang babalik din po muna ako sa rehab kasi po, since the Olympic, hindi pa po ako as in nakakabalik sa rehab. So, kailangan ko po palakasin yung mga, ano po, yung katawan ko, yung mga injuries ko. Pero ito, SEA Games pala, no? Sa tingin mo, ano yung mga dapat mo pang i-improve? Ano ba yung pinag-focusan mo ngayon sa'yo bilang boksingera? Siguro po, more on, well, dahil technique and tactics po ako. Siguro more on po sa pag pagkuha pa po ng distansya and then more po sa, galaw pa po sa paa. Kasi hindi ako gano'n masyado maano sa footwork. So, sa footwork po siguro yun, pag-aaralan ko din po yung footwork and well, yung ibang kalaban po na naglalaro din po sa SEA. Ito, Ira, clarify ko, malayo pa ang LA 2028 Olympics, pero looking forward ka naman Sobra po na looking forward po, hopefully po. Kasi like po nga po yung tinatanong ko ng nakararami po is akala po kasi nila na may medal ka na sa Olympic or yun po, dahil galing sa, dahil galing ka sa Olympic as qualified ka na, hindi po. Everyone po, parang babalik po kami sa zero as in sa wala. So, babalik kami sa ano po, um, babalik kami sa, yun nga, dadaan kami sa butas ng karayom and then qualifying po ulit. Ang dami pong pagdadaanan bago po ulit makapasok po sa Olympic. So, hindi po siya gano'n. Hindi po basta-basta na parang medalist ka, ganito ka, mag-Olympic ka na. Hindi po. Lahat po is back to zero. talaga. Pero ikaw, ano bang motivation mo para makuha yung Olympic gold? Well, the motivation po, yun nga po, yung motivation pa rin po is dahil wala pa rin pong gold sa boxing. Pinagkakaila pa rin, parang sobrang ano po, yung parang mailap yung gold sa boxing. So, yun pa rin po yung motivation. And then, syempre po, sa mga taong naniniwala din po sa akin, kasama ko din po kayo din sa ano ko po. Then, um, family din po. Isa din po sa motivation ko. Hindi naman po dahil nandito na po ako, parang okay na po ako dahil medalist ako. Hindi po. Parang yung ano ko po dun is parang yung to get that medal. Hopefully po makaano po tayo, qualified po muna bago po yung that gold medal in the Olympic. Of course, rooting for you. We're all rooting for you, Ira. And ito naman, ngayong Women's Month, pag-usapan naman natin, bilang isa sa mga kababaihan na talagang namamayagpag sa isang, sabihin na nating male-dominated sport gaya ng boxing. Ano yung pakiramdam mo na maging inspirasyon sa mga atletang babae, mga kabataan na gusto rin pumasok sa sport na to? Ayun, sobrang nakaka-proud po na yung mga kabataan ngayon, generation is into, they're looking up for us po na parang gusto na po nila i-try yung boxing, gusto po nila maging mas competitive si Ira Villegas, o si Bubuco, Irish Magro, yung mga ganun po. Siyempre po yung mga una po din po kasamahan kasi sila din po talaga yung mga inspirasyon ko nung una para po mag-Olympic po, maging world champion, hopefully po sa world. Sobrang ano po, nakaka-proud tsaka
happy po. Sana po lahat ng kababaihan is wag po matakot pumasok po sa combat sports. Actually, mas maganda po sa combat sports kasi parang, siyempre po sa panahon po ngayon, we need to protect ourselves. Tama naman. At magagamit din talaga natin yun, di ba? Ito, Ira, syempre, itong buong career mo sa boxing, alam naman natin na dadating ka dun sa may age limit na, kumaga, hindi ka na rin makakapaglaro, pero makakalaban, pero matagal pa naman din yon. Pero nakikita mo ba yung sarili mo na after this, magko-coach ka or magme-mentor ka? Yes po. Opo naman. Siyempre i-she-share ko po yung knowledge ko po sa boxing, tapos kung sino naman po yung willing po, magpaturo. So ayun po, tuturuan ko po. Tsaka usually po as an athlete po, well, the future po is magiging coach po talaga kami, gano'n po. Pero ikaw, after nitong mga laban, after mong maging talagang national athlete, sumabak sa mga tournament, ano ba yung pangarap ng isang Ira Villegas para naman sa sarili niya? Para sa sarili ko po, for now po wala na pong masyado akong pinapangarap. Well, to get that gold medal in the Olympic, yun po talaga para sa sarili ko. Siguro gano'n, parang yung pangarap ko po talaga is, well, ever since po na nag-start po ako mag-boxing, parang gusto ko po magkaroon ng gold medal sa Olympic. Kasi po nung una po parang pangarap ko lang na, well, nung pumasok po kasi ako sa team, never po ako ano po, totoo po to, parang hindi ako nagkaroon ng gold medal. Po parang bronze and silver lang po. Parang ang hirap, parang sabi ko, ang hirap. Gusto kong, alam niyo po yung feeling na gusto kong mapatugtugan ng national anthem ng bansa Pilipinas. po natin. Meron nga po akong joke sa mga teammate ko, lalo na po kay Coach Jose. Sinasabi ko po na, siguro mapapatugtugan ako ng national anthem pag wala na ako. Hala. Yung mga ganong joke po. Kasi Mm-mm. sabi ko, yung feeling na gusto mo marinig yung national anthem po ng bansa po natin, yung ganong feeling po. But thanks God po, nung 2024 po is nakakuha po ako ng first gold medal po sa boxam po sa Spain. So, yung yung target ko naman po ngayon for me is yun nga po, yung Olympic gold. mapatugtugan po ng national anthem sa mismong Olympics po. For sure, looking forward tayo dyan. I-manifest natin yan. And of course, alam naman namin na mag-work hard ka, magte-training ka ulit to get that gold. Yes po, balik po ulit sa lahat po sa basic and then training. So, balik po tayo sa umpisa, then focus tayo sa goal natin. Thank you so much, Ira. Pero hindi pa tayo tapos dahil ngayon, meron tayong segment na tinatawag na Match Point Game Mode. At para sa episode natin ngayong araw, ang ating magiging munting game ay tatawaging Finish the Sentence. Sa laro na to, may sabihin akong pangungusap at Ira, kailangan mong kumplituhin ito base sa iyong personal na pananaw o personal na sagot. Ready ka na ba? Okay. Ready na. Kinakabahan ka? Okay lang. No pressure naman. Minsan talaga mas kinakabahan pa po ako sa interview and kasi po sa makipaglaban po Mismong boxing. Parang namin po mas okay pa po makipagsapakan walang kaba. Kaysa sa sumagot sa interviews, ito chill lang naman to. And for sure, masasagot mo to. Okay? Ang ating first sentence, naisip kong gusto kong maging boksingera noong? Well, nung bata po talaga ako, ever since po nung bata po ako, nung nakita ko po yung brother ko na nakakatulong po sa magulang ko dahil po sa boxing. Okay. Next, ang pinakamahirap na training na naranasan ko ay? Pinakamahirap na training po siguro, well, mental toughness po. Okay. About mental po. Physical po kaya naman po, pero mental toughness po, yun po yung pinakamahirap po na naranasan kong i-train po. Sarili mo rin kasi yung kalaban mo doon. Okay, next. Ang laban na hindi ko malilimutan ay? Well, syempre po, yung hindi ko makalimutan is
yung laban ko po nung World Championship, then nung Olympics po. Kasi po hindi pa po ako nakakabawi sa Turkey. So, ayun po parang inaabangan ko po na mag-match po ulit kami kasi nung World Championship po 2022 is siya po yung nakatalo sa akin. So, gusto kong bumawi ng Olympics pero yun po 2-0 pero yun nga po. Yun yung inaabangan ko hopefully. Ang pinakamagandang payo na natanggap ko sa boxing ay, Pinakamagandang payo po, ayun po, well, galing po 'to sa namayapang dating sergeant po namin ta's naging president po namin si Sir Ed Pecson po, ayun po. Pinakamagandang payo po nung time po na gusto kong mag-quit tapos hindi ko naman po sinasabi sa kanya ta's lalapitan niya po ako na sabi niya na, "Continue lang, maniwala ka sa sarili mo. Dadating din yung time mo na ikaw din ang maglalaro, makakapasok ka din sa Olympic." Yun po talaga ang hindi ko makakalimutan. at nangyari nga siya. Kung mabibigyan ako ng pagkakataong ikaw, kung mabibigyan ka ng pagkakataong lumaban sa isang boxing legend, pipiliin ko si? Pipiliin ko po din pa rin po yung nakalaban ko, yung nakatalo po sa akin. Kasi gusto ko pong bumawi. Bumawi. So, the dream po is yun po, to come back po. Okay. Doon naman tayo sa training at araw-araw na buhay ng isang Ira Villegas. Ang isang normal na araw ng training ko ay nagsisimula sa? Well, everyday naman po 6:30 po. Nagsisimula po kami ng 6:30 AM to 8 po gano'n. Then afternoon po, depende po, minsan po 2 PM gano'n po. Okay. So, ang aga pala nagsisimula ang araw mo, Ira. Kung 5 hindi ako... AM. 5 a.m. Ay, so opo, gising na po to prepare. Tama, sa Baguio ka Ano? nagte-training, no? Yes po, sa Baguio po kasi po yung dorm po namin sa Rizal is ni-renovate pa po. Okay. Kung hindi ako naging boksingera, siguro ako ay isang... Well, siguro po ano, sabi, dati po kasi gusto kong magpulis. Pero, well, now po, military na. So, siguro po, chef po, kasi mahilig akong magluto, something like that po. Wow. Ang paborito kong kainin pagkatapos ng training ay... Yan, pagluluto. Depende po, lalo na po pag-reduce. Ano ba madalas? Depende po, pero gulay lang po talaga ako, lalo na po Ah. kung uuwi po din po ako. Hindi lang po sa katapos ng training or katapos po ng lahat po ng laro and everything. Lalo na po pag umuwi ako sa province po. Lagi ko po talagang pinapaluto kay mama ko yung pritong isda po, tapos yung kangkong lang na adobo. Okay Ay, na ang ako doon. sarap. Oo Yun lang po nga. talaga. Pero ang simple lang din, no? Tapos po, ang sarap po ng ganun lang po Parang talaga. nagutom tuloy ako. Ito, bago ako lumaban, hindi pwedeng mawala sa routine ko ang... Well, prayer po. Okay. Siyempre po, yung prayer po, tapos yung ano po, um, positive self-talk po. Yung pinakamalakas na weapon ng isang atleta, ang prayer. Kapag hindi ako nagtitraining, madalas akong makita na... Nagkakape. Wow! Nagkakape. Madalas ako nagkakape, yes po, and I read books. So, makikita niyo ako sa coffee shop din, nagbabasa, yun lang po talaga. Ay, mahilig din ako magkape. Actually, try natin minsan magkape together. Okay. And then, syempre po, outdoors po, yun po. Hiking, yun po, camping, ganun po. Very active pa rin pala. Yes po, kasi iba po talaga pag ano, nasa nature din po. Tama, iba yung peace, iba talaga mag-unwind. Okay? Next naman natin yung mga pangarap at plano mo sa hinaharap. Ang pinakamalaking goal ko ngayon sa boxing ay... Well, to get that gold in the Olympics. Okay. Sa loob ng 4 na taon, gusto kong... Yung medal ng Olympics po. Ayun po, yun po. Sa Okay. loob ng 4 na taon na yan. Okay. Ang isang bagay na gusto ko pang pagbutihin sa aking laro ay... Well, the footwork po. Siyempre po yung galaw po ng paa ko. Okay.
Kapag nanalo ako ng Olympic gold medal, ang una kong gagawin ay... Siyempre po, ayun, isasabit po yung gold medal sa magulang ko. Wow. Kasi po ginagawa ko din po talaga to para po sa kanila. Okay, last na lang, Ira. Pagkalipas ng 10 taon, gusto kong maalala bilang isang... Well, siguro po after 10 years, parang, I don't know po eh, I'm a private person. Siguro po, well, let's see. Hindi ko pa po alam Masasabi, for tama. now. Yes po. Thank you so much, Ira, sa pagpapaunlak mo sa amin na makakwentuhan ka. Siyempre, very busy ngayon. Pero last na lang, baka may gusto kang pasalamatan, may gusto kang i-plug, may gusto kang i-invite sa kanila to support you sa mga upcoming na match mo. Go ahead. Ayun po, ayun po, papasalamat lang po ako sa lahat ng sumusuporta at naniniwala po sa akin, sa ano po. Tapos sana po sa mga darating po na laro po, hindi lang po sa akin, ng lahat po ng atleta is patuloy niyo po. Sana po silang suportahan kahit lang po sa prayer. Ayun po. Thank you so much, Ira. Maraming salamat sa pagpapaunlak mo sa amin. At syempre, sa mga patuloy na sumusubaybay sa ating programa, marami pa tayong kwentong yahatid na tiyak, kapupulutan ng inspirasyon at aral sa mundo ng palakasan. Ako po si Millie Borja. Hanggang sa susunod na linggo, kwento ng atletang Pilipino, dito lang sa DZRH TV, Match Point.